pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa New Gen FM 100.7 at sa ating pong page sa UPC Bulan Church. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon, at kami po ay nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, anuman ang inyong kalagayan, saan man po kayo naroon, nawa ngayong umaga ay madama natin muli ang pag-ibig ng ating Panginoon. Regardless of your situation, ang biyaya nawa ng Panginoon ay sumaatin, mga kapatid, at kung bubuksan natin ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan, ay madarama natin na ang Panginoon ay laging naandyan, laging karamay, mga kapatid. Sa oras na hindi na natin kaya mga bagay, tumawag lang tayo sa Panginoon at Siya ang ating buhay na pag-asa. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa ating congregation sa Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa ating congregation sa Ikirino Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sumayin niyo po ang patuloy na kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. At sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon na nararating po ng frequency ng 100.7 Eugene FM, sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon. Sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, maaaring yan ay prayer request, testimonies, o di kaya mga message of appreciation. Maaaring nais nyo pong mag-request ng Bible study sa inyong lugar. Ito po ay libre naming ipaglilingkod sa inyo sa biyaya ng Panginoon. Makipag-ugnayan lamang po, mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating tanggapin sa pagbukas ng ating mga puso at isipan sa Panginoon. Ay patuloy po tayong palakasin ng Diyos sa ating spiritual na buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Another victory report, mga kapatid, isang kaluluwa naman ang tumanggap sa Panginoon kahapon, mga kapatid. Mayroon pong nagpabautismo sa pangalan ng ating pong Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Nabautismohan po kahapon Sister Joanne Gueta, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon at welcome sa kaharian ng Diyos. Amen. At may mga hindi pa nakahabol sa schedule, i-reschedule na lang po natin yung ibang nais po magpabautismo na hindi po available ang time kahapon. So salamat sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy po na nag-harvest ang Panginoon ng mga kaluluwang nais na maglingkod sa Diyos.
upang magtamo ng kaligtasan. Kaya sa mga kapatiran, patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa inyong pag-evangelize, pag-soul win, pag-akay ng mga kaluluwa patungo sa Panginoon, at magpagamit po tayo sa Diyos ng mayroong kagalakan. Congratulations po sa cell group ni na Sister Ning Sadol, ang ating pong Ladies President, na sila po yung in charge doon sa Bible study na kung saan Sister Joanne ay nagpasyang magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. To God be all the glory. Napakabuti po ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa ating pong mga kapatid, patuloy po na pagpalain ng Panginoon ang ating mga kapatiran dyan po sa area ng Biton, Magallanes. Yan. Ang Bueson family, Bruselo family, maging ang Labini family, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging dyan sa San Juan Daan, si Nanay Alice Giocado and family, good morning. Sa Morawon, si Nanay Levy, Nanay Ida, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At maging dyan po sa lugar ng Gate. Ayan, pagpalain ng Panginoon. Ang family ni Brother Makoy, ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon dyan. Ang Serrano family, at ang lahat, maging dyan po sa San Isidro, si Tatay Milan and Nanay Esther, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At meron po tayong bagong bukas na gawain dyan po sa Barangay Lipata, Saday. Tinatawag po yan ngayon na Barangay Aguinaldo, Coastal Barangay ng Bulan. Good morning kina Brother Danny and Sister Alden Roque, at maging kina Brother Nilo and Sister Jose and family. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At first time po nilang maka-attend sa ating pagsamba last Sunday. So meron pong Bible study dyan sa Aguinaldo every Friday alas 3 ng hapon. So ngayon po ay ating i-recognize panandalian ang ating mga viewers online. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay, mga kapatid, sa ating programa. Good morning kay Pastora Sheila May Piñaranda ng UPC Sabah, Malaysia. Magister Cristita Bugayong, thank you for watching. Sister Nancy Dangla, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Amiliana Sulayaw, good morning po. And also Brother Mike Wilson, foreigner ata ito. Pastor CLC Delaware, Ohio, from UPC International. Ang sabi niya, I appreciate your daily word. Thank you. So God bless Brother Mike Wilson. Thank you for appreciating our effort to share the Word of God daily to our radio program and Facebook Live program. May the blessing of the Lord be upon your family and your ministry also. And Brother Serafin Akiwo, good morning. Thank you for watching. And Sister Nanette. And also Sister Perpetua Carido, good morning. Diyan po sa Kamsur. Sir Ray Galo Sr., good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, diyan po sa Palau. Good morning po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Brother Marvin Santos, good morning. Si Brother Ray Tindero, good morning, pagpalain kayo ng Panginoon. From UPC Muntinlupa, ayan, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Egina Banisok Tayab, good morning. Sister Laura Gumban, diyan po sa Lahong, Magbulan. Brother JP Flores, diyan po sa La Union. At maging Sister Angelita Liguro, good morning. Sister Jezabel Bihag, good morning. Brother Ronald Galang Hipolito, good morning. At sa aking tokayo, Pastor Randy Lapig, diyan po sa
Nueva Vizcaya, kung di ako nagkakamali. Ayan. I-bless po kayo dyan ng ating Panginoon. Masipag din to sa gawain. Si Pastor Randy Lapig ng UPC somewhere in northern Luzon. Sister Sara Maldo Galos, thank you for watching. At maging si Brother Ramil Francisco Lagrosa, isa po itong manager sa hotel dyan po sa lugar ng San Juan. Ayan. San Juan, Batangas. Ayan. Nakadaan po kami dyan sa kanyang location. Napakagandang hotel and resort. Salamat, Brother Ramil. I-bless ka ng Panginoon at lagi tayong pagpalain ng Diyos sa ating mga paglilingkod. Sister Yuli Albao, good morning. And Sister Mirna, good morning dyan po sa Kuwait. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Rose Bordeos, Sister Michomi Ikida ng UPC Japan, good morning po sa inyo. Maging si Brother Ramil Osorio Sultan, good morning po. Brother Ferdinand Mendez, good morning. At Sister Rosalyn Katamko Kababan, good morning dyan po sa Masbate. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Sister Rebecca Montemor sa Laguna. Sister Lealyn Maturan dyan sa Magsaysay, good morning. Maging si Brother Felix Musa sa Saudi Arabia. From Damam, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning po, pagpalain kayo dyan ng Panginoon. At sa lahat po ng mga OFWs na lagi pong nakasubaybay sa atin, i-bless po kayo ng Panginoon. Sister Neria Lisa Istoke, ayan, good morning po sa inyo. From Marikina UPC Church, ayan, under Pastor Bodegas, good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita, okay, Liguro, and Brother Reuben Gordola, good morning po. Thank you for watching dyan po sa Santa Remedios. Sister Marlene Golyoso, Sister Maricho Albao sa Masbate. Ayan, good morning po. Sister Isabel Espirito, si Brother Vicente Rhea Peñafiel, good morning. Brother John Viray, dyan po sa Palau. Brother Tofi Mendoza. Ayan, Sister Jean Halmasco de Vera. Si Brother Michael Regidor, ang ating technician, dyan po sa istasyon ng New Gen FM. Nag-assist po sa atin ngayon. Si Brother Box, good morning. I-bless ka ng Panginoon at ang buong management ng New Gen FM. At maging si... Okay. Sino pa ba? Si Mamay Eden Nabua, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon, ang aking tiyahin na laging nakasubaybay sa ating early morning program. Sister Elena Burabo, good morning. Si Sister April Santos. Si Brother Neptali Graho Bulawan. Ayan, dyan po ito nagtatrabaho sa Misibis Bay. Napakagandang resort ng Misibis. Ayan, good morning dyan po kay Brother Neptali Graho Bulawan. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon at sana makauwi ka ng bulan, makadalo sa gawain po ng Panginoon. Sister Alice Venusa Gabon, good morning. Praise the Lord. At Brother Dexter Bayugo, good morning dyan po sa San Juan Daan. And Sister Rodora. Si Borge Ayla Mateo Garin, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Marife Kalupit, ayan, good morning. Ganda Sister Michelle, pagpalain kayo ng Panginoon. At si AJ. At si Sonido Gutierrez Jennifer, good morning. Si Sister Jo Buen, dyan po sa Tula-Tula Sur. Ayan. At maging Sister Miguela Mira ng Italy. Good morning. Sister Ginaline Biocado, good morning. At maging si Sister Rose San Juan Pauyo. Sister Aida Ramos, good morning.
Si Brother Imboy Briobo, ayan, OFW din po ito, na laging nakasubaybay sa atin. At batiin na rin natin ang Briobo family dyan po sa Taysan, Legazpi City. Brother Samson Rosin, good morning. Pastor Joel Tinoco, good morning. Thank you for inviting your members to watch our program. Sister Agnes Laudit sa Magsaysay. Si Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog, good morning, at lahat ng mga kapatiran sa UPC Matnog, Sorsogon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. So, by this time, tayo po ay manalangin mga kapatid upang hilingin natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang salita. And by the way, ang mga schedule pala ng ating gawain ay puro po linggo tayo this week. Dahil sa Sabado, meron pong conference ang Sunday School Teachers and Mission Department sa darating na Sabado sa Legazpi, sa Rawis, Legazpi City. Kaya wala tayong simba na Sabado. Linggo lahat sabay-sabay. Ang Magsaysay, may simba po dyan na linggo. Ang Quirino, may simba na linggo. At sa Santa Remedios, puro po yan Sunday morning ang ating pagsamba. So, yan po ang ating mga adjustment sa schedule ng gawain. Manalangin po tayo upang hilingin natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aral natin ng kanyang salita. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan, nagpapasalamat sa iyong biyaya at pagpapala at pagkakataon na iyong pinagkakalob sa amin upang patuloy na may paglingkod sa iyo ang aming mga buhay. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, nariyan ka upang lagi po kaming punan at patawarin sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Salamat sa iyong biyaya at habag, Panginoon, na hindi man kami karapat-dapat, ngunit minamarapat mo, Panginoon, at salamat sa iyong habag, sa iyong biyaya na kasangkapanin mo kami upang ang iyong kaligtasang iniaalok sa bawat isa ay maipahatid namin sa bawat nakikinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin din po namin na pagkalooban mo ng kagalingan ang mga may taglay na karamdaman sa mga oras na ito. Sino man ang mga nasa banig ng karamdaman na sumasabay sa panalangin ito, ay pagkalooban mo sila ng ibayong pananampalataya na ikaw ay Diyos na kikilos sa kanilang kalagayan. Ipagkaloob mo ang katugunan sa oras na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray in the name of Jesus for miracle and healing upon the lives of our viewers and listeners na nakakaranas ng karamdaman, nakakaranas ng mga mabibigat na suliranin, at ang ilan marahil ay naliligaw ng landas, ngunit ngayon, pagliwanagin mo po ang kanilang puso at kaisipan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So, patuloy tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay makikinig na ng salita ng ating pong Panginoon. At ating pong basahin mga kapatid yung teksto na ating pong pinag-uusapan kahapon. Ito po ay ang patungkol doon sa pangyayari na si Pedro at si Juan habang papasok sa templo na upang manalangin sa Panginoon, ay nadaanan po nila doon sa Beautiful Gate yung isang taong mula pagkabata ay lumpo. Ang title ng ating pag-aaral ay pinamagatang, I give you Jesus. Ibibigay ko sa iyo si Jesus. Dito po sa Gawa 3:1, si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam.
at isang lalaki na pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon na siya ay inilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama ni Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." At kanilang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, "Pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret ay lumakad ka." At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya ay itinindig at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong at paglukso. Siya ay tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Kung mapapansin natin mga kapatid, ang taong ito ay naandun araw-araw sa beautiful gate. Pero yung quality ng buhay niya ay hindi po beautiful. Yung kanyang kinaroroonan ay beautiful gate. Pero yung quality ng buhay na meron siya ay kasalungat nung kinaroroonan niya. Amen. Imagine, napakagandang gate, kaya nga ang tawag doon ay beautiful gate. Doon siya nilalagay araw-araw. Pero yung kalagayan niya, personally, ay hindi po sumasang-ayon doon sa kinalalagyan niya. Alam niyo po, marami tayong mga kababayan, ang marahil nasa maganda kayong lugar, nakatira kayo sa malahotel na bahay o mansyon, maganda ang inyong kalagayan, marangya ang pamumuhay, mga kapatid. Ngunit hindi po yon ang magdidetermine ng quality ng buhay na mayroon tayo. So yung lumpo na ito, naandun siya daily sa beautiful gate. But the quality of his life is not beautiful. Number one na dahilan kung bakit hindi maganda ang kalagayan ng buhay niya kahit nasa magandang kalagayan o magandang lugar siya ay sapagkat hindi niya pa nakikilala ang Panginoon. We are empty without the Lord Jesus Christ. He is the vine and we are the branches. And He said, without Him, we are nothing. We can do nothing without God. Kahit na tayo ay dalhin pa sa magagandang lugar, alam nyo, may mga taong pumupunta pa sa napakagagandang mga pasyalan, na kung titingnan mo sa makataong paningin ay talagang perfect yung location na kanyang pinupuntahan. Pero hindi po yung magagandang lugar na pwede nating puntahan ang magdidetermine ng ating buhay, mga kapatid. Kagaya po ng lumpo na ito. Hindi kayang aliwin ng beautiful gate yung kanyang emptiness, yung kanyang real status in life, na siya ay lumpo, siya ay hindi makalakad. Aanhin mo ang beautiful gate. Aanhin mo ang beautiful place kung hindi mo nararamdaman yung beautiful na quality ng buhay dahil wala ka kay Kristo. Mga kapatid, salamat na lang sapagkat isang araw ay may dumaan na mga lingkod ng Panginoon. Kaya mga mananampalataya,
napakahalaga ng papel na ginagampanan natin kung mauunawaan po ninyo. Na once na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, mayroon kang obligasyon na ibahagi ito sa iba. Alam niyo po, sinabi ni Apostol Pablo in the book of Romans, tingnan natin ang aklat ng Romans chapter 1, verse number 13. Ayan. Itinuring ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na may utang. Anong klaseng utang ito? Hindi po salapi. Basahin natin ang sinabi po dito sa Romans chapter 1 verse 14. Sabi ni Pablo, ako'y may utang sa mga Griego at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din naman sa mga mangmang. Kaya nga sa ganang akin ay handa akong pumarian, handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Itinuring ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na may utang. Ano ang kanyang pagkakautang? May utang daw siya sa mga barbaro, sa mga Griego. Ito po ay mga hintil ng mga tao. Kaya tinawag po si Pablo na apostle to the Gentile. Siya po ay apostol para sa mga hintil. Sapagkat ang Roma, sabi niya, handa akong pumarian sa Roma upang ipangaral ang salita ng Diyos para sa inyong kaligtasan. So, dapat nating maunawaan, mga kapatid, na nakakilala tayo sa Panginoon sapagkat may mga taong nagpagamit sa Diyos upang bahaginan tayo ng katotohanan. Isa ito sa nagmumotivate sa inyong lingkod sa ating pong daily program. Hindi naman po madali na araw-araw gumising ng madaling araw at i-maintain yung programang ito. Alam niyo po, yung programa natin sa Facebook Live ay ilang taon pa lang po tayo. Nag-start siguro tayo before pandemic sa Facebook Live. Pero sa radio program ay 23 years na po tayo na nangangaral sa radyo dito po sa bayan ng Bulan. At ang oras natin ay hindi natin binabago. Laging ganito yung oras, mga kapatid. We've been doing this for 23 years. Kaya nga, yung body clock ng inyong lingkod, na kahit hindi ako naka-schedule mag-radyo, ay regular na yung gising, mga kapatid. May mga araw na iba ang pinapag-program natin, lalo na kapag meron tayong mga travel, kagaya bukas, mga kapatid. Dahil mamaya, pagkatapos ng radio program, ay meron po kaming biyahe going to Manila, mga kapatid. So bukas, iba naman yung magpo-programa. So kahit yung mga araw na hindi po ako naka-schedule mag-program, yung gising po ay the same pa rin. Yan, kumbaga nasanay na yung katawan sa ganong oras ng gising. Dahil ginagawa natin ito sa kapurihan ng Panginoon, for 23 years, yung ating early morning radio program. So, isa ito sa nagmo-motivate sa amin, kasama ng aking mga kapatid sa Panginoon dito po sa Bulan, na lalo pong magsumikap dahil nais naming magbayad ng pagkakautang namin. I'm not talking about money, mga kapatid. Wala po kaming taong pinagkakautangan pagdating ng pananalapi dahil hindi po natin ugaling mangutang. Ano po itong utang na pinag-uusapan natin?
Ito po yung utang ni Pablo na dahil may nagpagamit sa Diyos upang siya'y makakilala sa Panginoon, nung nakilala ni Pablo ang Panginoon, itinuring niyang may utang din siya doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At nais niyang magpagamit, nawa ito ang maging prinsipyo ng lahat ng mananampalataya. Kung lahat ng born-again Christian, one God believer, ay maging soul winner, can you imagine mga kapatid kung gaanong paglago ang mangyayari sa ating mga local churches ng United Pentecostal Church? If every believer will be a soul winner, you cannot imagine the growth of every local church, mga kapatid, of United Pentecostal Church. Ang dahilan kung bakit may mga churches na mabagal yung paglago in terms of membership is because merong maling mentalidad yung mga kapatiran na iniisip nila na trabaho lang ng pastor yung pag-i-evangelize. No. Bagamat ang pastor ay inatasan ng mangaral, pero pagdating sa pag-akay ng kaluluwa, yan po ay trabaho ng lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. So kagaya ng aking binanggit kahapon, we cannot give something we don't have. Kapag wala ka pa kay Kristo, hindi mo pwedeng ibahagi si Kristo sa iba. Subalit kapag nakilala mo na si Kristo, authorized ka na at expected ng Diyos na ibabahagi mo siya sa iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung ang bawat mananampalataya ay maging soul winner, mga kapatid, hindi magiging stagnant yung mga simbahan natin, mga kapatid. Bakit may mga simbahan na stagnant? Ang tatagal na ay hindi po dumadami ang bilang ng mga mananampalataya kasi inaasa lang nila sa isang tao yung pag-akay ng kaluluwa. Kung ikaw ay member sa UPC Church na marami ka nang nalalaman sa Biblia, ang inaasahan ng Diyos sa iyo ay mag-akay ka ng kaluluwa. Be a good example to your community so that when you share the Word of God, your neighbor to your community will listen to you. And you will influence them to serve the Lord. Mga kapatid, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sabi ni Pedro at ni Juan, habang papalapit sila doon sa lumpo, at ang lumpo ay may expectation na iba. Ano ang expectation ng nakikilimos? Abay, limos. But beyond his expectation, he received the blessing that money cannot buy. He received miracle, salvation, healing, beyond his expectation. Ang inaasahan niya lang naman ay limos, karampot na limos. Pero dahil lingkod ng Diyos ang kanyang nakausap, tinanggap niya si Kristo. Dahil yun lang ang mayroon ang mga alagad. Sabi niya, silver and gold have I none. Ginto at pilak ay wala ako. Datapwat kung ano ang mayroon ako ay ibibigay ko sa iyo. Ayan. Ibibigay ko sa iyo si Jesus sapagkat si Jesus lang ang mayroon ako sa buhay ko. Mga kapatid. Kaya sa pag-evangelize, huwag tayong mangako sa mga inaakay natin ng mga material na bagay. Ang ipangako natin sa kanila ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nag-anyaya na kung ikaw ay nabibigatan sa iyong pasanin, Matthew 11:28, lumapit ka sa akin, kayong napapagal, sabi ng Panginoon, at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So hindi tayo ang provider ng mga tao na may mga suliranin, na may mga kagipitan.
Huwag tayo mag-act as provider. Hindi natin mapapanindigan yan, mga kapatid. I-usher natin ang mga taong may pangangailangan. I-usher natin sila to come to the Lord Jesus Christ. I-usher natin sila to have faith in the Lord, to obey God first, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto them. Mga kapatid. So mali yung ikaw ay aakay ng mga kaluluwa at papangakuan mo ng mga material na bagay. Hindi po yan ginawa ng mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, pilak at ginto ay wala kami. Subalit kung ano ang mayroon kami, ibibigay namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret ay lumakad ka. Ayan. Sa aking pagbabahay-bahay, mga kapatid, evangelism, marami tayo mga nadadaan ng mga bahay, mga depressed area, mga nasa squatter, mga kapatid, mga nasa depressed area. Ano ang tinuturo natin every time we visit places, mga kapatid, na mga depressed area? Ang tinuturo natin sa kanila every time we see the poverty, mga kapatid, yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao, wala tayong ipinapakilala sa kanila kundi si Jesus Christ. Ilapit nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Maglingkod kayo sa Panginoon. Pumunta tayo sa paglilingkod. Spiritual muna ang ialok natin. Dahil kapag material agad ang iaalok mo sa kanila, hindi na nila papansinin ang spiritual na bagay, mga kapatid. Hindi na nila papansinin ang mga spiritual na bagay. Ang una nating ialok sa kanila ay kung ano ang inaalok ng Panginoon. Kapatawaran ng kasalanan, kapahingahan, mga kapatid, kaligtasan ng kaluluwa, kagalingan kung lalapit sa Panginoon na may pananampalataya. Yun ang ipangako natin, mga kapatid. Kasi minsan may mga ngaral nang pinapangako sa mga inaakay nila, livelihood program. Hindi masama, mga kapatid, yung livelihood. Trabaho ng gobyerno yan. Huwag tayo makipagkompetensya, mga ngaral, huwag tayo makipagkompetensya sa trabaho ng gobyerno. Trabahuin natin yung spiritual side na pangangailangan ng mga tao. At yung gobyerno, may gobyerno naman tayo eh. Kung ano man yung programa ng gobyerno, doon nila, mga kapatid, tatanggapin, lalo na ngayon, umuulan ng ayuda, mga kapatid. Ha? Ang tinawag na nga tayong ayuda nation eh. May AKAP, ano ba yun? May AX, mayroong tupad, mayroong 4-piece. Umuulan na ngayon ng ayuda, mga kapatid. Tayo sa church, huwag na tayo makipagkompetensya doon sa mga ginagawa ng gobyerno. Trabahuin natin ang spiritual side ng mga tao na kaya sila naghihirap is because malayo sila sa Panginoon na siyang source ng lahat ng pangangailangan ng tao. Kung iti-trace back naman natin ang kahirapan na nararanasan ng tao, yan po ay bunga ng paglayo nila sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit bigyan mo ng ayuda everyday, yung mga taong nasa kahirapan, if they don't serve the Lord, ang poverty ay magiging regular na kalagayan ng kanilang buhay. Pero kung uunahin natin ang Panginoon, if you will understand this verse, Matthew 6:33, unahin natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kapag meron akong nakikitang pamilya na punong-puno ng pangangailangan, kahirapan, mga kapatid, ang pinapayo ko sa kanila, maglingkod kayo sa Diyos. Dahil dyan din kami galing. Ganyan din ang aming kalagayan noon. Sinasabi ko yun sa kanila, na every meal is a battle, mga kapatid. Bawat isasaing mo ay kailangan mong ipaglaban. Kailangan mong paghirapan. Sabi nga sa kasabihan, isang kahig, isang tuka. Subalit isang araw, may pastor
na nangaral sa amin at pinakinggan namin ang salita ng Diyos. At unti-unti nung tinanggap namin ang salita ng Diyos, inaayos ng Diyos ang aming kalagayan. Sa tulong ng Panginoon, nung isinorender namin ang aming buhay sa Diyos, and we decide to serve the Lord, full family, mga kapatid, doon namin nadama na ang Diyos pala ay may magagawa. So, hindi tayo mangangako ng kung ano-anong ayuda sa mga ini-invite natin sa church. Hindi yan tamang strategy ng pag-akay ng kaluluwa. Lalo lang silang mauudyukan na maging materialistic, na kahit nasa loob na sila ng simbahan, hindi pa ang Diyos ang iniisip, kundi ang material na bagay na tatanggapin. Sana nakukuha niyo ang wisdom, mga kapatid. Marami kasing mga simbahan ngayon na very frustrated na sila kung paano mag-akay ng kaluluwa. Kaya ginagamitan na nila ng mga pangakong material yung mga inaakay nila. Na para bang pag hindi sila magpakain, walang dadalo sa kanilang simbahan, mga kapatid. Pag hindi sila namigay ng ayuda, walang dadalo sa kanilang simbahan. Hindi yan totoo. Kapag ipinangaral natin with a right motive yung gospel, the Lord will touch their hearts, mga kapatid. Kikilos ang Panginoon. Kahit gaano katigas ng puso niya. Pag pinangaral mo ang salita ng Diyos, Ebanghelyo ng kaligtasan, na may tamang puso, at ikaw ay nanalangin, sasamahan ka ng Panginoon, at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Remember the promise of the Lord, when He said to the disciple, "Go ye into all the world, and make disciple." Sa verse 20, ang sabi niya doon, "Behold, I will be with you, even unto the end of the world." Kapag nangaral ka, nakasama mo ang Diyos, may resulta. May mga taong magiging interesado sa Word of God. So, no need to promise material things doon sa mga taong hindi pa nakilala sa Panginoon. Ang ipangako natin sa kanila ay ang pangako ng Diyos. Pag naglingkod tayo sa Panginoon, ang kaligtasan ng kaluluwa natin ay tiyak. Mga kapatid, pag naglingkod tayo sa Panginoon, ang kapatawaran ng ating pagkakasala ay tiyak. Ang pagbabago ng buhay ay tiyak. Ang kalayaan mula sa gapos ng bisyo at anumang kadiliman ay tiyak gagawin ng Panginoon. So, sabi ni Pablo, handa akong pumarian sa Roma upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ako'y may utang sa mga Griego at sa mga barbaro. Yan. Kaya si Apostol Pedro, mga kapatid, si Juan, nung nakilala nila ang Panginoon, wala silang ibang pangarap kundi ibahagi ang Panginoon sa iba. Kung tunay kang nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, ang pinakahangad mo araw-araw ay maibahagi mo sa iba ang kabutihan ng Diyos na iyong tinatamasa. Yan ang motivation ng totoong mga mananampalataya. Tinanggap mo si Kristo, nakakita ka ng liwanag na dati kang bulag, lahat ng mga nasa dilim aakayin mo, by all means, ay aakayin mo sa liwanag. Dati kang bilanggo, pinalaya ka. Dati kang nakatanikala, pinalaya ka ng Panginoon. Ang maalala mo ay yung mga kasama mong nakatanikala before. Upang sila'y lumaya din, ipapakilala mo sa kanila si Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag lang tayo maging taga-upo sa simbahan. Tulungan nyo ang inyong pastor para mag-akay ng kaluluwa. Lalo na kung maedad na ang inyong pastor and very busy. Mga kapatid, huwag lang yung tamad na pastor. Kapag nakikita nyo na ang pastor nyo ay masipag sa gawain, na halos hindi na kinakaya yung mga schedule, at ikaw naman ay mananampalataya at matagal na sa gawain, mag-initiate ka na to help your pastor to win more souls, mga kapatid. Huwag nating iasa sa pastor lang. I'm talking about UPC pastors na nangangaral ng katotohanan, mga kapatid. Kung ang pastor nyo ay masipag sa gawain, hindi na kinakaya yung mga gampanin, huwag kang manood lang. Nasasabihin, ay, nag-offering naman ako, bahala na si pastor dyan. Mga kapatid, hindi ganyan
ang dapat maging pananaw ng mga totoong mananampalataya ni Kristo. Tinanggap mo si Kristo, kung paanong tinamasa mo ang kapatawaran, ang kalayaan, ang pagpapala, ang kapayapaan, lingunin mo yung iba ng mga dati mong kalibel na magulo ang buhay. Ibahagi mo sa kanila si Kristo at malulugod sa iyo ang Panginoon. So itong lumpo na ito, nasa beautiful gate, pero ang quality ng buhay niya ay hindi beautiful. Maliban na lang nung nakilala niya ang Panginoon, iniwan niya na ang beautiful gate nung nakilala niya si Kristo. Pumasok na siya sa templo. Mga kapatid, dahil kung maganda ang gate, mas maganda pag nasa loob ka. First time na makapasok ng lumpong ito sa loob ng templo. Kasi sa kanyang buhay, doon lang siya hanggang doon lang siya sa beautiful gate. Araw-araw nasa beautiful gate siya. Pero yung quality ng buhay niya ay hindi beautiful. Pero nung makilala niya ang Panginoon at nakaranas siya ng kalayaan mula sa pagkalumpo, iniwan niya ang beautiful gate at in-enjoy niya ang loob ng templo na siya ay tumatakbo, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mga kapatid, ibahagi natin si Kristo sa iba. Huwag tayong maging mahiyain pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung katrabaho mo sa opisina, may impyerno yan pag hindi mo shinera ng Word of God. Yung kasama mo sa eskwelahan, may impyerno yan pag walang nag-share ng Word of God. At ikaw ay mananampalataya, huwag mong tiisin sila dahil mayroon ding taong nagpagamit sa Diyos upang makilala mo ang ating Panginoon. So ito po ang ating natalakay ngayon mga kapatid. Naway makatulong ito sa inyong mga local church, mga kapatiran. Tulungan nyo ang pastor nyo. Sino man ang pastor nyo sa United Pentecostal Church, nakikita nyo nagsisikap, ang ibang mga pastor nagkakasakit na, tumatanda na, nahihirapan na sa kanilang mga gampanin, pero ginagampanan pa rin nila by all means. So, ikaw na mananampalatayang nanonood ngayon, huwag kang maging pasaway sa pastor mo. Tulungan mo ang pastor mo, mag-akay ka ng mga kaluluwa. At isang araw, pag nalugod ang Panginoon sa iyo, magugulat ka na lang yung mga desire ng puso mo na dati na nanalangin ka, hindi ipinagkakaloob. Ano sabi ng Psalms 37:4? Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. So, gumawa ka ng kakaiba, kapatid. Gulatin mo yung pastor mo. Sa darating na linggo, magdala ka ng bisita. Mag-akay ka ng kaluluwa. Mga kapatid, walang pastor na hindi matutuwa kapag ang kanilang membro, pagpunta sa simbahan, ay may mga akay na kaluluwa. At pag tinanong kayo, bakit ginawa mo yan, sister? Ikwento nyo na nakinig kayo at nanood sa programang ito. Mga kapatid, i-share nyo po yung ating episode ngayong umaga. Huwag nyo lang itiwala sa pastor ang pag-akay ng kaluluwa. Ayan, mga member ni Pastor Joel Tinoco, tulungan nyo si pastor para humaba ang buhay, para hindi magkasakit. Tulungan nyo mag-evangelize, mag-crusade. Tulungan nyo, lalo na pag nakikita nyo masipag sa gawain ng inyong pastor. Tulungan nyo. At kung kayo naman ay medyo minalas, nakapunta kayo sa tamad na pastor, abay, unahan nyo na, mag-evangelize na po kayo, mga kapatid. O kaya ayain nyo yung pastor nyo na mag-evangelize para mapaalalahanan din na mag-akay ng kaluluwa. So, wag nating iasa sa pastor lang ang pag-akay ng kaluluwa. Trabaho yan ng lahat ng mga nakakilala sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Nawa ay may natutunan po ang bawat isa sa inyong pakikinig, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa paksang ito na alam po namin na naging kasangkapan mo upang ma-encourage ang aming mga taga-subaybay, upang mag-akay ng mga kaluluwa. Maraming mga lumpo sa beautiful gate. Sinisimbolo ng mga taong nasa mabuti ang kalagayan ng buhay materyali marahil, pero lumpo ang kanilang spiritual na buhay. They need somebody
na magsasabi sa kanila, tingnan mo kami. Silver and gold have I none. Wala kaming pilak at ginto. Ngunit sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Panginoon, maraming mga lumpo ngayon sa paligid. Maring nakakalakad naman ang kanilang literal na paa. Ngunit nilulumpo sila ng kasalanan. Nilulumpo sila ng mga bagay ng sanlibutan. Nilulumpo sila ng kung anumang mga bagay ng mundo. Nawa ang mga mananampalatayang nakikinig ngayon ay maging katulad ni Apostol Pedro at Juan na hindi nila sinarili ang iyong biyaya at kaligtasan, kundi ibinigay nila doon sa lumpo yung pagpapalang mayroon sila. Walang iba kundi ikaw, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. At sa programang ito ay ibinabahagi ka namin, Panginoon, sa buhay ng aming mga taga-subaybay. As they share our episode this morning, ang bawat makakapanood nito at makakarinig ay akayin mo sa iyong liwanag, akayin mo sa kalayaan at sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin. Nawa ang lahat ng mga mananampalatayang nakikinig ngayon ay maging soul winner po sila. Ma-encourage po sila to win more souls sapagkat malapit na ang iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. Bless this program at maging ang New Gen FM Management nagiging partner ng UPC Bulan upang ipalaganap sa buong Sorsogon ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyo ang papuri, kaluwalhatian, karangalan at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pakisama nyo sa prayer ang aming flight mamaya from Legazpi to Manila. Ay meron po kaming pupuntahan na conference together with my wife and yung aming bunso. So, pagpalain kayo ng Panginoon. Bukas po ay may programa ulit tayo. Si Pastor Alfred naman po ang magte-take over ng ating programa sa umaga bukas. Pagpalain kayo ng Panginoon and sa darating pong linggo, ang ating mga pagsamba, puro linggo po yan dito sa Bulan. Sa Magsaysay, linggo ng umaga. Sa Iquirino, linggo ng umaga. At sa Santa Remedios, linggo ng umaga. Sabay-sabay po yan, magkakahiwalay. Dahil sa Sabado ay meron pong conference na pupuntahan sa Legazpi ang ating pong mga delegates, mga kapatid. Maraming salamat at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Nagbibigay sama ng sa aking pinsan, si Manoy Bong, Brother Arnold Bolioso. God bless sa inyong family. Mr. Apolinar, Mr. Belen Apolinar, ako, good morning. Thank you for watching.